Praise God. Glory to God. Hallelujah. Kumawit muna tayo ng isang awitin. Sabayan na lang ako mga kapatid. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, singing, I love you, Lord, I love you. Let us pray, mga kapatid. Hallelujah, Lord God, we love you so much, oh God. Ang dalangin namin, nawa, hindi lang sa bibig, masabi namin na minamahal ka namin, Ama, kundi sa mga buhay na taglay na ito, Lord God. Help us, Lord, to be a manifestation sa mundong ito, Lord God, na truly you exist, Panginoong Diyos, that truly you are alive, oh Lord God. Makita ka ng buong sanlibutan na ito through us, Panginoong Diyos. Help us, Lord, to manifest your word all the time, Panginoong Diyos. Ama namin, napakaganda po ng paglalapat ng exhortation of God. Truly, O Lord God, that ano man ang gawin ng kalaban, he cannot do anything sa amin, Panginoon Diyos, because we are fully equipped with the armor of God, Panginoon Diyos. And we are relying on that armor. Minsan pa, Ama, iligtas niyo po kami sa mga maling haka, maling aral, maling doktrina, maling gawa, maling kaisipan, malilat, anumang maling aspeto sa buhay namin, we submit to you, Lord God. Anumang bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. If there's anything in our lives that doesn't give you glory, Ama, tanggalin niyo po, O Diyos. We want every aspect of our lives na palaging nakaturo para sa iyo. Palaging ang kapurihan ay naibabalik sa iyo, Ama. O Lord God, help us sa pag-aaral ngayong umagang ito. O Lord God, you know, it's not me. It's always your word. It's all about you, Jesus, Panginoong Diyos. It's all about the revelation of your word, Panginoong Diyos. Help us to understand fully your words. We can only spend much effort, but in the end, it's not about me. It's not about the preacher. It's about you, O God. Help us, Lord, to fully understand your words. Help us submit to your mighty will, Panginoong Diyos. Ang lahat naway maging sa kapurihan mo at hindi sa karangalan ng sino mang nakatayo rito. Help us to always look unto Jesus, the author and finisher of our faith, Panginoon Diyos. O Lord God, let our lives manifest you, Panginoon Diyos, sa mga buhay, O Lord God. Ama, pinapupurihan, sinasambat, tinadakila ka po namin, Ama. Ito po ang samot panalangin namin sa iyo, God. In the mighty name of Jesus, we all pray. Amen. Let's turn our Bibles to Leviticus chapter 23. Simulan sa 1. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, concerning the feast of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts. 6 days shall work be done, but the 7 days the Sabbath of rest, a holy convocation. Ye shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. So 4, these are the feasts of the Lord, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons. We may all be seated, brothers and sisters. At pamagat ng mensaheng ito ay mga kapatid ay the 7 feasts of our Lord.
The 7 feasts of our Lord. Okay, praise God. Again, hiningi ko ang paumanin niyo mga kapatid kung maaharangan kayo. We'll have a presentation today. Hopefully, makatulong ang kagaya ng sa opisina na I learned something about presenting. A presentation, yung paggamit ng software like Prezi or PowerPoint or any other software, these are just tools. Actually, the tool is not the presentation itself. It's just there to convey, to help the presenter to convey a message. So sana nasi-serve yung purpose na yun na by using a presentation tool, by using a software like Prezi or PowerPoint, na kakatulong ito para ma-convey yung message in a more efficient manner. Kasi tayong mga tao, sabi nga we are visual creations. Masyado tayo nagre-rely sa visual na ating aspeto ng ating senses. We always rely on mas pagka may nakikita tayo, mas dali natin nauunawaan na ang mga bagay-bagay. So, sa tulong ng Diyos, let us study this feast of the Lord, and hopefully, by the end of the message, we see what's the importance of this feast. Kasi maring naging tanong ninyo, inutos siya sa Israel, 7 kapistahan na kanilang dapat ipagdiwang. Kung tutusin, wala naman siya kinalaman sa atin. Hindi naman tayo inutusan para gawin yung pitong yun eh. Hindi tayo inutusan para gawin yung 7 yun, pero may itinuturo yung 7 yun. Kagaya nga nasabi ng ating exhorter kanina, sabi niya, the reality is Christ. Christ is the reality. So may realidad sa likod ng mga kapistahan na ito. At yun ang gusto natin makita. Yung mga kapistahan na yun, sila ay mga anino na lang ng panahong nagdaan. And we don't live on shadows. We live in reality. Makikita natin kung ano yung realidad na nagkubungan ng shadow na yon. Yun ang gusto nating tingnan sa mga sandaling ito. Hindi tayo nabubuhay sa nakaraan. Ang tinitingnan natin kung ano yung impact ng nakaraan na yun sa ating mga buhay. Paano ito sumasalamin sa buhay natin? Paano sumasalamin ang Panginoong Jesucristo sa mga kapistahan na ito? Ano yung significance ng mga kapistahan na ito? So, Brother Clive? Seven feasts of the Lord. Natin simulan ng message, pakita muna natin yung timeline. Kailan ba inutos ng Panginoon sa Israel itong mga kapistahan nito? So, let's look at the timeline of Leviticus chapter 23 para mas madali natin yung okay, we all know that Moses wrote the first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yung binasa natin, nag-word somewhere here sa Leviticus chapter 23. So, kung mapapasin ninyo ang setting niya, ang setting niya, ang bayan ng Israel ay kasalukuyang nakakamp sa Mount Sinai at this point in time. So, sa Leviticus 23, they are all in camp at Mount Sinai. At kung papasinin niyo yung timeline, they have been in Sinai for few months. 10 months, plus 1 month, plus a few days. So almost a year. Almost a year,
nag-camp sila sa Sinai, doon lang sila nanatili. At doon sa Sinai, doon binitawan ng ating Amang Diyos yung panuntunan niya na kailangang ipagdiwang, yung 7 kapistahan para sa mga Hudyo. So, dito pumapatak yun. And lumagay kayo sa katayuan ni Moses. Ibinigay sa kanya yung kautusan na kailangang ipagdiwang yung 7 kapistahan. So, it will be somewhere here. Somewhere here. Looking back, history na lang yung sa kanila yung pangyayari sa Egypt, yung naganap na Exodus, yung pagtawid nila sa crossing ng Red Sea. Yun ay mga history na lang sa kanila. Yung pagbibigay ng 10 Commandments happened somewhere here. So just to para ma-orient lang tayo kung nasaan tayo in time. Yung pagbibigay ng 10 Commandments is somewhere here, naganap yung Exodus chapter 20. It happened somewhere here bago maganap ang Leviticus. Okay, so at that point ay binigay kay Moses yung kautusan na i-celebrate yung 7 kapistahan. They were here, they're looking back at history. History na lang sa kanila yung naging kabubuhay nila sa Egypt, yung kanilang naging pagtakas, yung kanilang pagtawid sa Red Sea. At they're looking forward doon sa pagtungtong nila sa Promised Land. Remember, Moses, hindi siya nakatungtong sa Promised Land. Nakatungtong lang sila nung nandun sila sa pang-anim na aklat, which is the book of, ano yung pang-anim na aklat? Joshua. Doon nakatungtong ang bayan ng Israel nung nasa book of Joshua na, wala na rin si Moses sa panahon na yon. Kasi si Moses ay namatay somewhere here. So, bagamat isinulat na ni Moses ang Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, at dito sa mga aklat na to, particular sa Exodus, sa Leviticus, sa Numbers, sa Deuteronomy, doon makikita yung kasaysayan ng Israel kung paano sila umalis ng Egypt, naglakbay sa ilang, nanatili sa ilang, at finally, nakatungtong doon sa Promised Land. So yun yung timeline. Maganda ma-orient natin yung sarili natin kung nasaan tayo in time. Nung inutos yung kapistahan, Leviticus chapter 23, again, they are at Mount Sinai. Nandun na sila for quite a few months na already. Alos 1 taon na silang nandun. At ibinigay kay Moses, aside doon sa 10 Commandments na nagyari somewhere here, aside doon, ibinigay kay Moses yung kautusan na kailangan ng Israeli pagdiwang yung 7 kapistahan. So, let's go to the presentation. So, yan ang ating background. So, now let's go to the presentation. But punta natin yung Leviticus chapter 23. Sabi sa Leviticus chapter 23, binasa natin kanina, "And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel." So mayroong utos ang Diyos kay Moses na, ito, meron akong mensahe sa iyo, sabihin mo sa Israel. And say unto them, concerning the feast of the Lord. Take note, feast of the Lord. Kanino daw yung kapistahan? The Lord. Kay Lord. You know this is the problem with men. Mahilig mag-angkin. Yung pista, sa Panginoon yon. Ang nangyari mga kapatid, paglipas ng panahon, naging faithful masyado ang mga Hudyo sa pag-celebrate ng mga pista until they came to a point that it became a habit. It became a tradition that it's no longer a feast of the Lord. It's a feast for themselves. And that's what's happening also ngayon sa panahon natin. Whenever we fellowship, we don't fellowship with ourselves. We fellowship with the Lord. Itong gawain na ito, hindi natin tinatawag na gawain ng church natin. Ito ay gawain ng Panginoon. Kasi yan ang problema na sa libutan. Pag sila ay nag-aaralan, ang pinag-aaralan nila, hindi aral ng Panginoon. Aral nila. You see, that's the problem. Kapag ang isang bagay na dapat sana sa Panginoon ay kinuha mo na, that's where the problem stems. Ito yung nagiging ugat ng mga problema. Kapag kinuha mo ang isang bagay na hindi para sa iyo, para sa Panginoon yun. Yun ang sinasabi ng Panginoon concerning the feast of the Lord. So this feast, ang nagmamayari ang Panginoon, which ye shall proclaim to be holy convocations. Banal siya. Isang banal na pagtitipon. Even these are my feast. Again, in-emphasize ng Panginoon, my feast. Kapistahan ko, binabahagi ko sa inyo. May mensahe ang Diyos sa mga kapistahan na ito. Sabi niya, itong number 3, okay, 6 days shall work be done, but the 7th day is the Sabbath of rest and holy convocation. You shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord, all your dwelling. So, pinapahiwatig lang ng Panginoon na mayroong 7 araw sa isang linggo. Yung isa doon ay Sabat. Kailangan maging pahinga para sa inyo. Magiging holy day siya para sa inyo. No work shall be done therein. Okay, so 4, these are the feast of the Lord, even holy.
convocations which ye shall proclaim in their seasons. Ibig sabihin, may takdang panahon ng bawat kapistahan. Hindi mo pwedeng, kahit tayo hindi ka pwedeng mag-celebrate ng New Year sa September. Diba? Hindi ka pwedeng mag-celebrate ng Independence Day ng Pilipinas in March. May proper season. Ganon din naman ang mga kapistahan na ito. Itinalagay ito ng Diyos sa isang specific time. There's always a time for everything. Kaya hindi tayo dapat na palagi natin hinihintay yung time ng Panginoon. Hindi yung time natin. We can always do some things, mga bagay, according to our own times. Pero kung hindi ka time ng Panginoon yan, walang mangyayari mga kapatid. So yun, ang mensahe ng Leviticus 23. Ang isa madaling sabi, nasa Mount Sinai, kinausap ng Panginoon si Moses, Moses, I am giving you this feast. These are my feast. Ipagdiwang nyo nito. Banal itong mga pagdiriwang na ito. Ngayon, ano-ano yung pagdiriwang na ito? Makikita natin, bago natin tingnan muna natin sinasabi ng Biblia, Colossians 2. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of unholy day or the new moon or of the Sabbath days, which are shadow of things to come, but the body of Christ. So yung mga kapistahan pala na yun, those are, sabi ng Biblia, shadow of things to come. Sabi niya, yung holy day, yung mga binigay na siya, sabi ng Panginoon, holy convocation sila, new moon. Actually, ang mga Hudyo, ang kanilang kalendaryo nakabase din sa buwan. Yung pag new moon, pag full moon, doon nakabase. So, holy day, new moon, Sabbath days. Ang sinasabi ng Panginoon ni St. Paul sa Colossians, yung mga yun pala ay anino ng bagay na paparating. So makikita natin yun. Ano yung inaaninuhan ng mga feast na yun? At sabi din ng ating propeta sa huling panahon, sa God's only provided place of worship, 1965. Alright, notice, this brings the perfect view, Jesus Christ. For all the Old Testament is type of Him. All the feasts, all the worships and everything. Now I've wrote down here under this line of scriptures, explain it. That's where I take a long time. Explain how all the feasts, even the meal offering was a type of Christ. Let's just take that one. So yun ang gagawin natin unang Diyos sa pagkakataon na ito. Makita sa papaanong paraan tumipo ang kapistahan na ibinigay sa Leviticus chapter 23. Paano sila tumitipo sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi lamang yung mga kapatid. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang siyang ulo natin, dapat makita rin natin na yung 7 kapistahan ay may pagtitipo din sa atin. So, may pagtitipo siya sa Panginoong Jesucristo, dapat may makita rin tayong pagtitipo sa atin. So, meron akong ilang aspeto na gustong i-highlight mga kapatid sa 7 kapistahan na nasa Leviticus 23. Una, it's a memorial. It's a seasonal, it's prophetic. Ito yung 3 aspeto na sana baunin nyo hanggang sa pagtatapos mga kapatid. Memorial siya in the sense na nung ibinigay siya sa Leviticus chapter 23, remember yung timeline kanina, yun ay isang paggunita sa isang bagay na ginawa ng Diyos sa kanila in the past. So lumilingon sila pabalik. Yung seasonal, kaya seasonal ng 7 feasts because yearly ginagawa nila yan. So, bukod sa seasonal, alam natin na may prophetic nature ang 7 feasts. Mayroon tong inaaninuhan. Mayroon tong real picture ahead of Him. Ahead of these 7 feasts. So it talks about the past, it talks about the present, it talks about the future. Remember yung timeline na Leviticus chapter 23. Okay, can we go back to that picture, buddy? Pakita ko lang yung memorial seasonal. Okay, right now we are standing here. So, yung 7 kapistahan pala ay mayroong significance sa nakaraan, may significance sa kasalukuyan, at may significance sa hinaharap. So, yun isang mahalagang bagay. Brad, can we go back, man? Yun ang isang mahalagang bagay na kailangan makita natin pag pinag-uusapan ng 7 feasts sa Leviticus 23. Hindi tayo magiging one-dimensional dito. Kailangan makita natin, meron silang nililingon pabalik, meron silang sineselebrate yearly, at ito ay may kahulugan sa hinaharap. Medyo malabo. It speaks about past, it speaks about the present, it speaks about the future. Past, present, and future. Now, the 7 feasts also speaks about God. The holiness of God. After all, these are the feast of the Lord. Sabi ng Panginoon, these are my feast.
pinag-uusapan din dito yung kalikasan ng tao at yung naging provision ng Diyos para sa tao. So it speaks about God, it speaks about man, it speaks about the relationship of God and man. Yun ang ibig sabihin ng 7 feasts. So tatandaan natin to sa paglakad ng ating mensahe. So let's look at the calendar ng mga Hudyo just to understand again kung asan tayo. So ito yung kalendaryo, like kagaya sa ating mga kapatid, meron silang 12 buwan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nagsisimula sila sa month ng Abib or Nisan, magtatapos sila sa month of Adar. Ngayon, para makita nyo lang yung correspondence niya sa ating calendar, this should be Gregorian months, not Jewish. Itong nasa loob, ito yung kalendaryo natin. So, tayo, ang simula ng ating taon ay sa January, nagtatapos sa December. Nagsisimula sila ng Nisan, nagtatapos sa Adar. Yung Nisan nila tumatapat somewhere sa March or April natin. Yun ang simula ng taon nila. Yung Nisan, ang simula ng kanilang taon, tumatapat yan sa March or April natin. Hindi yan magsasakto kasi nakabase sila sa buwan. Tayo, nakabase tayo, fix itong atin walang kinalaman ng ang buwan dito Pwede kang magkaroon ng full moon somewhere sa gitna ng March, pwedeng nasa unahan ng yung full moon, nasa ulian. Basta hindi tayo nakabase sa full moon, nakabase sila sa full moon. So kaya merong discrepancy somewhere na ang tugma, ang Nisan, yung nasa labas, yung kalendaryo nila, at itong nasa loob tayo yan, may pagtutugma-tugma. Makikita ninyo yung month of Nisan, yung simula ay tumatapat sa March or April natin. At magtatapos sila sa February, magtatapos sila sa katumbas na somewhere in February sa atin, sa panahon natin. So yun ang kalendaryo ng mga Hudyo. Let's look naman paano naman sila magbilang ng araw. Bilang introduction, tingnan natin. Sa kanila, mini-measure nila ang araw, hindi kaparehas ng sa atin. Tayo, pag nag-measure tayo ng araw, ang petsa natin nagsisimula sa midnight. Kapag mamaya, maghintay ka na alas 12 ng midnight, papalit na kung anong tayo sa kanila, 16 ngayon, Mamayang alas 12 ng ating gabi, magiging 17 na. Doon nagpapalit ng kanila. Sa mga Hudyo iba, yung kanilang araw nagsisimula sa paglubog ng araw. So maramang mga alas 6 ng gabi, 5:30 or 6, doon nagsisimula ang kanilang araw. At magtatapos din yan sa susunod na sunset. So ang araw nila ay nagsisimula from sunset to sunset. Tayo from midnight to midnight. Yun ang isang natin, kaibahan natin sa kanila. At mapapansin ninyo, merong 12 araw more or less a night, may 12 araw more or less a day. Yung midnight will fall somewhere here sa kalagitnaan ng night hours. Yung umaga, ito siguro mga alas 6, alas 5:30 ng umaga, at yung katanghaliang tapat nandito banda. So yan ang takbo ng kanilang araw. At ang isang patunayan yan sa Genesis kung paano sinabi ng Panginoon, and God called the light day and the darkness called night. And the evening and the morning were the first day. Kung papasin niyo ang pagkakasulat ng Biblia, nauna yung evening, nauna yung morning, hindi yung unang araw. So, kabaligtaran sa atin, nauunang umaga bago maggabi, at sa atin din, at kung papansinin niyo, isang maganda yung naging tradisyon, yung mga naging, although maling aral, yung aral ng mga Sabatista, napansinin niyo, kung may makakilala kayong Sabatista, pag lumubog ng araw para sa kanila, kung Biyernes ngayon, pag lubog mamayang alas 6, Sabado na yon. So, they're observing their Sabbath, alas 6 pa lang, paglubog pa lang ng araw ng Biyernes, Sabat na sa kanila yon. So kung may kakilala kayong Sabatista, hindi na sila lalabas, hindi na sila ng bahay, magpupulong na lang. Ganun ang gagawin nila. So yun ang araw ng isang Hudyo. Makita niyo kung bakit natin pinag-uusapan ito. So 7, medyo komplikado at malaki itong chart na aking ginawa sa tulong ng Panginoon. Normally I don't do this. I don't normally kung naalala ninyo ang aking estilo sa paghahayag ng salita ng Diyos, hinaghihimay-himay muna ako bago ko ipakita yung whole picture. Normally, that's how I do it. Pero sa pagkakataon, ipapakita ko na yung buong picture muna sa biyaya ng Diyos bago natin himay-himayin yung 7 kapistahan
ng ating Panginoon. So, there are 7 feasts na inutos sa Leviticus 20 at isa-isayin natin to, himay-himayin natin to. And there are 7 feasts. At sabi ko nga, may 12 buwan, 1, 2 hanggang 12, starting from Nisan, Adar magtatapos. So, bawat isa may corresponding na number. At makikita din natin, sa ganitong paraalan sa pag-aaralan, makikita natin yung reference verse niya sa Leviticus. Pansinin, andito siya sa linyang ito, yung bawat kapistahan. Makikita natin kung ano yung tawag sa bawat kapistahan dito at kung pang ilan siyang kapistahan. Yun ang titingnan natin. So, we look at the reference verse. Yung reference verse, kinuha natin sa Leviticus chapter 23. Okay? At itong mga ordinansang ito, ibinigay ng Diyos habang sila ay nasa ilang. Pinaulit-ulit ko dahil mamaya makikita natin kung bakit ganun. Paulit-ulit ko sinasabi. At makikita natin kung anong pangalan ng kapistahan na ibinigay ng ating Panginoon at pang ilan siya sa order. Makikita din natin na ang kapistahan ng Panginoon pala ay may significance sa history. Meaning, yung kaninang binanggit natin, memorial. We are looking back. Mayroon siyang anino sa ating Panginoong Hesus at mayroon siyang anino sa ating mga mananampalataya. So, when you say historical significance, tumitingin tayo pabalik. So, tandaan ninyo, yung sinasabi, yung feast is a memorial. Pag pinagdiriwang ang feast, meron silang parang ganito mga kapatid, bakit ba tayo nag-celebrate ng birthday taon-taon? Ginugunita natin yung kapanganakan natin few years back. Kung 30 taong ka na, ginugunita mo yung birthday mo 30 years ago. So, ibig sabihin nun, memorial nung birthday mo 30 years ago. So, lumilingon ka, pabalik 30 years ago, pinanganak ka sa mundong ito, kaya pinagdiriwang mo. Ganon din ang feast. Whenever they celebrate a feast, Israel is looking back to their history. Merong tinutungkulan sa history nila kung ano yung kapistahan na yon. Makimari ngayon, hindi pa nagkakaroon ng liwanag ito, pero later on, we'll see. Makikita nyo kung bakit natin tinatawag ng Feast is Memorial. And we're going to answer the question, what is Israel looking back at? Yung mga kapistahan, ano yung kanilang tinitingnan pabalik? Yun ang... At pangalawa, tingnan natin yung aspeto ng ating Panginoong Hesus. So, before I go here, pakita ko muna, we're going to study 3 important aspects again. Ano yung significance ng feast sa kasaysayan ng Israel? Ano yung significance ng feast sa ating Panginoong Kristo? Paano si Jesucristo tumitipo doon? At paano ang isang mananampalataya ay tumitipo sa kapistahan na yan? So, again, we're looking at Jesus Christ. Ang tanong dyan is, how did Jesus fulfill the types? Sa paanong paraan sinalamin ni Jesus ng ating Panginoon yung mga kapistahan na inutos sa Israel sa Leviticus 23. At pangatlo, papaano ito sa atin? What is its significance to us? Papaano tumitipo sa atin yung kapistahan na yun? Kasi kung wala tayong way para makita kung paano ito relate sa atin, there's no point of studying this. Kung para sa Israel lang naman pala yan, then let them be. So, kaya natin sa Israel yan. Pero pinapahayag sa atin ng Israel, meron itong significance sa atin. May significance sa ating Panginoong Jesucristo, may significance sa atin kung bakit, para saan yung mga kapistahan na yan. Okay, so now we look at the entire picture at merong 7 and I believe hindi ito kakasya sa buong hanggang mamaya. So, let's reserve this sa part 2. Yung huling 3, we'll reserve for a future part 2. We'll focus on the first 4. Bakit yan ang hatian? Bakit 4 tsaka 3? Bakit hindi 2, 5? 3, 4, kaya 5, 2. Ba't di ganon? The reason is, the first 4, meron tayong makikitang pattern sa unang 4. Una, yung unang 4, they are collectively known as the spring feast. Tumatapat sila, alam natin, ang Israel may 4 na season sila, tumatapat siya sa spring, yung unang 4. Yung huling 3, tumatapat sa fall. So, yun ang isang hatian na bagay kung bakit natin hatiin. Isa pa, yung sa pagtitipo sa ating Panginoong Jesucristo, yung unang 4 ay tumitipo sa kanyang unang pagparito. Yung ikalawa, itong huling 3 ay tumitipo sa ikalawa at ikatlong pagpaparito. So, hindi natin pa-discuss itong pangalawa at pangatlo. Papansinin natin kung paanong tumitipo yung unang 4
doon sa pagparito niya in the first coming. So, this part, we'll leave it for now. We'll discuss the first 4 and hopefully makita natin how are these feasts important to us. Papaano siya tumutulay sa history ng Israel? Papaano siya tumutulay sa ating Panginoong Jesucristo? At papaano siya tumutulay sa ating mga mananampalataya? So, let's go to these points one by one. So, itong unang 4 ang tatalakayin natin ngayong umagang ito. Makita natin. So, bilang pauna, we're looking at the Feast of the Passover, the Feast of the Unleavened Bread, the Feast of the First Fruit, and the Feast of Weeks. Passover, Unleavened Bread, First Fruit, Feast of Weeks. So, andito yung sa taas yung mga kung saan sila hinango sa Leviticus. Isa-isayin natin. Unahin natin yung Leviticus 23 verse 5. We're talking about the Passover here. In the 14th day of the first month at even is the Lord's Passover. So, ang unang-unang itinakdang pista ng ating Panginoon is Passover. Sabi niya, unang buwan, ikalabing-4 na araw, yun ay Passover. Ano nga yung unang buwan? Nisan. Nisan 14, sometime in March or April, Nisan 14 is the first feast, yung kanilang Passover. Again, titingnan natin, ano yung nililingon pabalik ng Israel kapag pinagdiriwang nila yung Passover. Inutos sa kanila sa Leviticus 23 again, ang feast ay isang memorial. They're looking back in time, and at the same time, they're looking at the present, and at the same time, they're looking at the future. So, ano yung nakaraang significance ng Leviticus 23? Lamb is slain. The Passover lamb is slain. Can we go back to the timeline again, mga brother? Currently, we're standing here. So, kung lilingon pabalik ang Israel, they will find a point in time na yung Passover na yun ay merong significance sa kanilang kasaysayan. Let's go now to sa presentation ulit. Makikita natin, at Nisan 14, tandaan natin yung kautusan dito sa taas na ipagdiwang yung Passover is Nisan 14. Tama? Nisan 14 nangyari yun. Nisan 14 sa Leviticus. Pero going back few years ago, on Nisan 14 din, may pinatay na isang lamb. Ito ang pinatutungkulan ng unang kapistahan ng mga Hudyo. Punta natin sa Exodus chapter 12. Tandaan natin, this is one book earlier. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. So, going back one book before, sa Exodus chapter 12, makikita ninyo kung ano ang nangyari sa kasaysayan ng Israel. At ito yung pinatutungkulan ng Passover na inutos sa Leviticus chapter 23. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, okay, this month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Nakita niyo yung pagkakaparehas? Nung nasa Leviticus 23, mas maintindihan niyo ito mga kapatid kung iintindihin ninyo na yung Leviticus 23 ay nangyari na sa ilang. Itong pangyari na ito ay nangyari several months ago. So nung, at ibabalik ko yung tipo ng pag-birthday, ngayon, birthday ko ngayon, nag-celebrate ako ngayon ng aking sabihin natin, 20th birthday. 20 years ago, may nangyari, at yun yung kapanganakan ko. Yun ang nililingin ko pabalik kapag pinagdiriwang ko yung Passover. So, ganun din dito. Sa Leviticus 23, may ipinagdiriwang sila Passover, may nililingin sila pabalik. Ano yun? May nangyari sa Exodus chapter 12 na magsasabi na this month shall be unto you the beginning of months. So, kung paano yung Passover sa Leviticus 23 ay beginning of months din, Nisan 14, it shall be the first month of the year to you. Dito rin sa Exodus 12, tingnan nyo, speak ye unto all the congregation of Israel, saying, in the 10th day of this month, they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for a house. So, bawat bahay, kuha ng isang lamb. Sabi niya, and if the household be too little for the lamb,
let him and his neighbor next to his house take it according to the number of souls. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. Kuha kayo ng tig-isang lamb, sabi ng ating Panginoon. Ngayon, kung medyo may kaliitan yung pamilya, pwede kayo makisosyo na dun sa katabing yung bahay, isa na lang ang lamb ninyo. Sabi, your lamb shall be with, underline muna natin ito yung mga mahalaga. So, 10th day of this month, a lamb. So, sa ikasampung araw ng Nisan, kukuha sila ng lamb. At yung lamb daw ang katangian without blemish, a male of the first year, you shall take it from the sheep or from the goats. Tingnan nyo ito mga kapatid. And ye shall keep it until the 14th day of the same month. So, ang utos, kumuha ka ng lamb sa ikasampung araw ng Nisan, 10th of Nisan, kunin mo yung lamb, itago mo hanggang ika-14 of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. So, Nisan 10, kinuha yung lamb, nagbilang sila ng ilang araw, Nisan 14, papatay na yung lamb sa evening. And they shall take of the blood and strike it on the two sides of posts and on the upper door posts of the houses wherein they shall eat it. So, take the blood, strike it in two posts. And they shall eat the flesh in that night, roast with fire and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Okay? Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire his head with his legs, and with the purtenance thereof. And ye shall let nothing of it remain until the morning, and that which remaineth of it until the morning ye shall burn with fire. At sa mga kapatid, kung maalala nyo ito mga kapatid, in-apply nila yung token, pinatay nila yung lamb, yung dugo, in-apply nila sa hamba, isa dito sa wall post, sa doorpost, isa dito, at isa dun sa taas. So yun yung pag-apply nila ng dugo during the very first Passover. Ito yung nililingon pabalik nung mga Israel, nung inutos sa kanila, yung Leviticus 17, numilingon sila pabalik several months ago nangyari ito. At nangyari to on the Nisan 14. Yung utos na Passover na gugunitain buwan taon-taon, inuutos on the 14th of Nisan also. Pasinin niyo to. And thus shall ye eat it. Kagtong lang dito ng Exodus 12, with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff on your hand, and ye shall eat it in the haste. It is the Lord's Passover. Kaya siya tinatawag ng Passover dahil kapag dumaan yung death, lalaktawan sino man ang nandoon sa loob ng bahay. It will pass over that house. For I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. And the blood shall be to you for a token. Kung aware kayo sa message ng ating prophet na the token, ito yung verse na yun. Upon the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. Kung maalala ninyo mga kapatid, prior to this, meron ng Siyam na salot na dumating sa Israel. And ang purpose nun is to let the people go para mapilitan si Paraon na palayain yung bayan ng Israel mula sa pagkakaalipin sa bayan ng Egypto. So yun ang purpose. Ngayon, matigas ang puso ni Paraon, ayaw niya pa rin palayaan, kaya napilitan na ang Diyos gumawa ng isa pang hakbang. Yung ikasampung salot ay ang pagpatay ng mga firstborn. At para malaktawan ng isang tao na hindi naman Egyptian, iniutos sa Israel na on the Nisan 10, kuha ka ng lamb. On the Nisan 14, patayin mo yung lamb, ipahid mo doon sa door o sa wall, sa doorpost at sa lintel. So yun ang utos. At tingnan nyo to, and this day, we are in Exodus 12, and this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it at a feast to the Lord. Meron ng paunang tingin dito. Throughout your generations, ye shall keep it a feast by an ordinance forever. So nung tumatakas sila papalabas ng Egypt, sinabi na sa kanila ng Panginoon na itong ginagawa nyo na to, magiging memorial sa inyo to. Balang araw, isi-celebrate nyo uli ito. Parang ganun na sinasabi ng Panginoon. Darating ang araw, isi-celebrate nyo uli ito. Yun ang sinasabi ng Panginoon. So ngayon, parang nangyayari, parang
tumatakas sila, parang ipinapakita ng Diyos na this is an important event. Mahalaga ito para sa inyo. At mahalaga ito para sa akin. Aalalahanin niyo ulit ito pagdating ng panahon. At pagtungtungan ng Leviticus chapter 23, inulit-ulit ng Panginoon, yung ginawa niyo dati, ipapaulit ko sa inyo. Merong significance iyon. So ito ngayon yung picture na angel of death, nakita yung dugo, sino man na nasa loob ay ligtas sa kamatayan. Okay? Let's look at the calendar once more. We're looking at the Passover, the 14th of Nisan. So, andito tayo ngayon. Mamaya pag-aralan natin itong ibang mga kapistahan. Nandito tayo ngayon. So, para wag na tayo mawala, nasa Nisan 14 tayo, simula ng taon. Papaano tinupad ng ating Panginoong Kristo ang Passover? Sa ating mga message believer, that should not be a very difficult thing to see na. Our Lord Jesus Christ is the Passover Lamb. Siya yung tinago nung Nisan 10, siya yung pinatay nung Nisan 14, siya yung ipinahid sa mga pinto, na sino mang nasa loob ng bahay ay lalaktawan ng kamatayan. Hallelujah. Nung namatay ang ating Panginoong Kristo, natupad ang sinabi ni John na, behold, the Lamb of God, who take away the sins of the world. Yung nung Passover, the very, very first Passover, lahat ng masumpungan ng anghel na bahay na merong nakapahid na dugo, isa sa gilid, isa sa taas, ay ligtas sa kamatayan. Sino man na tumanggap sa Panginoong Kristo na namatay sa krus, nakabayubay sa krus, ay ligtas sa kamatayan. How did Jesus fulfill the feast? By dying on the cross. So yung pagkamatay sa cross, yun ang significance nung kanina pinag-aralan natin na pinatay ang lamb during the first Passover, pinatay din ang ating Panginoong Kristo on the cross para ipulpil niya yung tipo ng Passover. At hindi lang yun mga kapatid, take note of these similarities. Sa Exodus chapter 12, it speaks of only one lamb, although many were slain. Pansinin nyo, bawat pamilya, tigit-tigisa sila. So maraming lamb na pinatay. Ang fulfillment sa ating Panginoong Kristo, all those sacrificial lambs pointed to that one lamb. Amen. Marami mang inihandog, lahat sila ay nagawa yung purpose na proteksyonan yung sino mang nasa bahay. But all those lambs point to that one true lamb. Amen. At kahit pa taon-taon pumatay sila ng lamb, yung tunay na kahulugan ng Passover ay nasa Panginoong Kristo na. Dapat sana mga kapatid, yung Huwebes Santo na pagkain ng ating Panginoong Kristo ng huling hapunan, that is supposed to be the last Passover. Dahil finally, yung revelation ng Passover ay nandun na. So what's the use of celebrating Passover year in, year out, taon-taon, pinagdiriwang, kung nandun na mismo yung true picture ng Passover? So, doon sa Huwebes Santo na yon, ginanap ng Panginoon yung pinakahuling Passover meal sana. Pero unfortunately, hanggang ngayon, ginaganap pa rin ng mga Israel. Pero para sa mga nakakaunawa, that is the last Passover meal because the very Passover lamb is right there. At namatay sa krus yung Passover lamb na yon. The Passover lamb victims must be a lamb. Sabi dun sa binasa natin kanina, Exodus 12:13, Jesus Christ was the... So punta pala muna tayo dito. May makikita tayo. Suportahan natin ang Biblia. 1 Corinthians chapter 5, all the sacrificial lamb pointed to the lamb. Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lamb, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Si Kristo pala siya yung ating Passover. So, yung bayan ng Israel, nung inutos sa kanila sa Leviticus 23, ginugulitan nila yung pangyari sa kasaysayan nila na sila yung nilaktawan ng kamatayan. Pero at the same time, it's not only looking at the past, it's also looking at the future event. Sa atin, history na lang din yun. Pero at that time, they're looking at a later time na kung saan mamamatay ang Panginoong Kristo, the last Passover, the true Passover Lamb. Siya yung inaalay para sa atin. Isipin nyo yung lamb na yon, namatay para sa kapakanan na may mabubuhay dun sa loob ng bahay. Ganun din ang ginawa natin, Panginoon. Namatay para tayo ay mabuhay. The Passover victim must be a lamb.
Jesus Christ was the Lamb of God. Naalala nyo sa ito sabi ko kanina, sabi ni John 1:29, the next day John said, Jesus coming unto him and said, Behold, the Lamb of God, which taketh away the sins of the world. The lamb must be perfect and without any blemish, sabi sa Exodus 12:5. Meron pa ba kayong ibang lamb na without blemish at napaka-perfect? It's now no one but the Lord Jesus Christ. His life was sinless and His sacrifice was voluntary. Ito yung napakaganda mga kapatid, isipin eh. Yung lamb, Passover lamb in the natural sense, wala talaga siyang magagawa eh. No choice siya. At ang ating Panginoon sa Kristo, He voluntarily gave His life. Actually, yun ang pinakamaganda eh. Hindi siya pinili. Amen. Ginawa niya in His own will na ialay yung kanyang buhay para sa kapakanan ng nakararami. Na yun ang dapat natin that should be where we should be most thankful. Na merong isang Panginoong Hesus na naging very, very willing na ihandog ang kanyang buhay, na ang kaligayahan niya ay makita na ang lahat ay may liligtas sa pamamagitan ng kanyang alay. Ngayon, tingnan pa natin iba pang pagkakahalintulad. The whole congregation representatively killed the lamb. So, pasinin ninyo, pag pinatay ang lamb, yun ay one and for all. Good para siya sa lahat. Ganon din ang ating Panginoong Kristo. Pinagtulong-tulungan patayin ng mga common people as well as the religious leaders. In the natural sense, pinagtulong-tulungan siyang patayin. Gayon din yung lamb na ito. And at the same time, wag na natin lingunin pabalik yung mga tao nung panahon na yun. Tayo ang nagpapako sa ating Panginoong Kristo. Yung kasalanan natin ang dahilan kaya siya napako sa krus. Kung paanong para pagtakpan yung kasalanan na nandun sa loob ng bahay, ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Isa pa pagkakalintulad, the lamb must be killed between the evening, sabi ng Exodus 12. Between the evenings, it is taken as between 3 and 6 p.m. Sa Exodus chapter 12:6 to. Christ died on the cross between 3 and 6. Alam natin, namatay siya ng 3 at nilibing siya before 6. Tingnan natin ngayon yung similarity na yan. We're looking at Nisan 14. Ngayon, we all know that as the Good Friday. Ngayon, meron kayong magkalituan dito. Yung Passover meal, yung kanilang huling hapunan, alam natin ano yun eh. Good Holy Thursday, parang banal ng Webes. Thursday. Pero actually, if you're going to see it in the calendar of the Hebrews, Friday na yon. Kasi nga, ang Friday nila nagsisimula sa sunset. So, bagamat sinasabi natin na Webes Santo yon sa ating oras, sa kanila, Biyernes Santo na yon. So, Nisan 14 na yun, panibagong araw na yon. Ang ating Panginoong Kristo, papasin ninyo, nagkaroon ng Passover meal. Napapansin niyo ba kung paano sumasakto yung bawat kilos ng Panginoong Kristo? During His time, sumasakto doon sa tinitipuhan niya. Bago ko talakayin to, sabi, Nisan 10, kunin yung lamb. May naalala ba kayo, 4 days ago, 4 or 5 days ago, bago nag-Holy Thursday, ano yung pangyari sa buhay ng ating Panginoon? Pumasok siya sa Jerusalem, naganap yung tinatawag sa mga Katoliko na palaspas. Linggo ng palaspas. So, Nisan 10, ipinakilala ang ating Panginoong Kristo sa Israel. That's right. Amen. Dumating ang ating Panginoong Kristo into full sight. Dumating siya, napakilala siya. So, ganun din naman ang ating Panginoong Kristo. Nisan 10, bumuli lang ka lang ng 4 na araw, 5 araw pabalik. You will see na kinuha yung lamb sa Nisan 10. So, nakita niyo yung pag-eksakto? So, ginanap ang Passover meal sometimes sa gabi ng Biyernes Santo, sa atin, Huwebes Santo pa yan. Somewhere here, makita ninyo na the Son of Man na dito siya binitray. By whom the Son of Man is betrayed, it had been good for that man if he had not been born. Referring to Judas. Ito na yung time na si Judas umalis na ng silid, pumunta din sa mga Pariseo upang isuplong nating Panginoong Kristo. Ito yung umaga na to. Naalala niyo yung message na natin pinag-usapan dati na nagpulong-pulong ang mga chief priests at mga elders para pagtulong-tulungan ng ating Panginoon. Dito na yon. That happened on Nisan 14. At pagtungtong nga ng 3:00, now from the 6th hour meaning dito, 6th hour, over to the 9th hour,
So, mula dito sa 9th hour, kasi kaya 9th hour ito, kasi nagbibilang ka ng alas 3 ito, magbibilang ka ng alas 12 dito. Sorry. Pangilan ba? Alas 6 dito. Ito yung parang 0th hour, 3rd hour, alas 9, 6th hour, tanghali, 9th hour, alas 3. So yung sinasabi ditong 9th hour, alas 3 yun. So about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? So at this point, namatay ng ating Panginoon Kristo, proving that He died on the cross alas 3 and He was buried before 6. So nakikita niyo yung pagsasakto-sakto ng lahat ng detalye. The blood of the lamb must be shed and sprinkled that the firstborn might live. Yun ang nangyari sa Exodus 12. Pero pagdating sa ating Panginoon Kristo, naibuhos siya para sa kapagpapatawad ng lahat ng kasalanan upang lahat ay magkaroon ng buhay. Sa ating ngayon, hindi lahat ay tumatanggap sa dugo na yan. Lahat sana mayroong pag-asa na muling mabubuhay. May lahat sana mayroong pag-asa na magkaroon ng eternal life. Pero hindi lahat ay gusto ng eternal life. Hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro dahil talagang hindi sila kinalaga ng ating Panginoon para sa buhay ng walang hanggan. So, makikita ninyo yung pagkakatipo-tipo mga kapatid. So, makita natin kung paano sa history ng Israel, yung Passover, makikita rin natin kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay tumitipo sa Passover. Tingnan natin kung paano tayo ay titipo sa Passover. Ang Passover ay tumutukoy sa ating kapatawaran ng ating mga kasalanan. Nung namatay sa kusang ating kasalanan, pag tinanggap mo yung anay ng Passover na yun, your sins are forgiven. You will repent from your sins. Tingnan natin. Knowing that you were not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life, inherited from your forefathers, but with precious blood as a lamb of unblemished and spotless, the blood of Christ. Nakita niyo mga kapatid, He is unblemished and spotless. So natural lang, kapag tinanggap mo ang something na unblemished and spotless, dapat ikaw din unblemished and spotless. So maghihingi ka ng kapatawaran sa ginawa mo mga kasalanan pagkakamali. That's repentance. Pag ginawa mo yun, nagaganap sa iyo yung Passover na ginanap several thousands of years ago sa Exodus. Tinanggap mo, kapag tinanggap mo yung dugo ng Panginoong Jesucristo, para kang lumalagay doon sa kalagayan ng Exodus na nilagyan din nila ng dugo yung pinto. For your protection, mga kapatid. Hebrews chapter 2, for as much then as the children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death. That is the devil. Nakita niyo mga kapatid, nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, through death, He might destroy him that had the power of death. So meron ka ng kapangyarihan over death. Pag tinanggap mo yung Passover, you have the power over death. Kaya nga sabi kanina ng ating kapatid, sisikapin ng ating ng kalaban na he will bruise your heel, pero that's not, kung magtatagumpay siya or not, it's up to us. Kung tayo suot natin ang armor of God, we will be victorious. Hindi siya hindi tayo magagapi because we accepted the whole armor of God, the Word of God. Jesus Christ, the Passover Lamb, was offered for us. Ito mga kapatid, death has no power over homes with blood on the door of post lintel. Likewise, death has no power on us. Kapag nasa atin ang dugo ng Panginoong Jesucristo, death has no power on us. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo, He accepted all the sins of the world. Namatay siya para sa atin. Tinanggap niya na yung parusa. So there should be no more suffering, no more judgment na natitira pa para sa atin. Kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesucristo. Passover, first feast happened at the first month. Ang Passover, mga kapatid, tandaan nyo, siya ang pinakaunang kapistahan at nangyari siya in the first month. So, ang tipo nito sa atin, ito ay nagpapasignify ng start of a new life to us. Sa unang buwan, sa ating nga New Year, pagka unang buwan, nagsiselebrate tayo ng New Year. So, ganun din sa atin. This is the first feast sa Passover sa mga Israel. So, tumitipo din sa atin na ito rin yung simula ng isang bagong panimula, bagong buhay para sa atin. Sabi nga ng Exodus chapter, it is the beginning of months. Sa atin, it's the beginning of a new life. Once you accepted the Passover Lamb,
It should be a beginning of a new life. Take a new life. You are not going back to your old self. It's a new life. Yun ang pinatutungkulan ng Passover, mga kapatid. So ngayon, babalikan ko na. Nakita nyo, mga kapatid? History, Jesus, and the believer, kung ano ang tinitipo ng Passover. Now, let's go to the second one. Leviticus 23, 6-8, the unleavened bread feast. And on the 15th day, so yung Nisan, 14, Passover. So, ika-15th day daw of the same month is the feast of the unleavened bread unto the Lord. 7 days you must eat unleavened bread. So, yung unleavened bread pala, so kung 14 yung Passover, 15 sa susunod na araw, unleavened bread ang pagdiriwang. Feast of the unleavened bread. Hindi lang yun, 7 days. So, ang unleavened bread na feast ay isang buong linggo. Unlike sa Passover, ang Passover isang araw lang. Ang Feast of Unleavened Bread, isang linggo. In the first day, you shall have a holy convocation. Okay, yung 14 is a Friday. Tama? So yung 15 should be a Sabbath day. Tama? So the first day ng 15 ng Feast of the Unleavened Bread is a Sabbath. You shall have a holy convocation sa Sabbath. You shall do no servile work therein. So, kung yung Nisan 14 is a Friday, Nisan 15 is a Saturday, that's a Sabbath. So, ang first day is a Sabbath, at bumilang ka uli ng 7 araw, yung ika-7 araw is again a Sabbath. But you shall offer an offering made by fire unto the Lord 7 days. In the 7th day is a holy convocation. So, yung first at 7th ay pareho mga Sabbath. You shall do no servile work therein. So, sa ika-15 na so, ito yung utos sa Leviticus chapter 23. Ano yung nililingon pabalik ng Israel? Tandaan natin ulit panaulit-ulit ko. Yung Leviticus 23, doon inutos. Pero somewhere in the past, merong pinatutungkulan ng Panginoon doon sa history nila. Kaya iniutos yun. So, ano yung pinatutungkulan sa kasaysayan? Ano yung significance sa history? What is Israel looking back at during the Feast of the Unleavened Bread? Sa Nisan 14, na pinatay yung slain, dumating yung angel of death, nilaktawan sila ng kamatayan, yun ang Passover. Sa Nisan 15, nagsimula na ang Exodus. So ito ang nililingon pabalik ng Israel. On the Nisan 15, sa Exodus chapter 12, binabalikan nila yung kanilang pag-alis sa Israel. So kung sa Nisan 14, pinatay yung lamb, nilaktawan sila ng kamatayan, sa Nisan 15, sinimulan yung kanilang paglalakbay. So here we are again, 14 is the Passover, 15 to 21 is the unleavened bread feast. So 7 araw yan, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, inclusive. Yan ay 7 araw, Feast of the Unleavened Bread. We're still on the first month. Ito yung nililingon pabalik. Tandaan natin ulit, inuulit-ulit ko, ang Leviticus 23 is doon lang inutos. Pero actually, meron silang nililingon pabalik. Exodus chapter 12, 7 days shall ye eat unleavened bread. So doon pa lang pala, sa Exodus time, nung nasa Egypt pa lang sila, palabas pa lang sila, inutos na sa kanila yung Feast of Unleavened Bread. Ito yung ginugunita nila. Even the first day you shall put away leaven out of your houses. So, halugugin nyo yung bahay ninyo. Pag may nakita kayong yeast, nakita kayong leaven, alisin ninyo sa bahay ninyo. For whosoever eateth leavened bread from the first day until the 7th day, that soul shall be cut off from Israel. So kapag kumain ka ng tinapay na may papaalsa during sa time na to, goodbye Israel ka. Tatanggalin ka sa bahay ng Israel. I-excommune ka sa Israel. And in the first day, there shall be a holy convocation. Tingnan nyo kung paano tumutugma ito sa Leviticus chapter 23. Ito yung past. Yung Leviticus 23, yun ang present. And in the first day shall be a holy convocation. And in the 7th day, there shall be a holy convocation to you. No manner of work shall be done in them, save that which every man must eat, that only may be done with you. And ye shall observe the feast of the unleavened bread. For in this same day have I brought your armies out of the land of Egypt. So nakikita ninyo kung paano tumitipo ang Feast of the Unleavened Bread sa Exodus, sa paglalakbay ng Israel.
So kung yung Nisan 14 na Passover ay tumutukoy sa pagpas ng death sa kanila, ang Nisan 15 ay tumutukoy sa Exodus. Same day. Nakita niyo yung mga pag-eksakto ng Panginoon. Parang inilalapot talaga ng Diyos yung time para maipakita niyo kanyang mensahe. Therefore shall you observe this day in your generations by an ordinance forever. Dito hindi pa isang ordinance ito. Parang ang dating dito parang inutos lang sa kanila minsanan. Isang pagkakataon lang doon sa pagkakataon na yun. Pero pagdating dito sinasabi na balang araw iuutos ko uli sa inyo ito. Magiging ordinansa para sa inyo ito. At yun na nga yung Leviticus 23 na binabasa natin. So at this point, this is the history of Israel. Yung palang Feast of the Unleavened Bread na inutos sa Leviticus chapter 23 ay isang paggunita sa pag-alis ng bayan ng Egypt. Amen. So, ng Israel sa bayan ng Egypt. So makikita ninyo yung mga hinighlight ko dyan. Deuteronomy chapter 16. Again, the same feast. Thou shalt eat no leavened bread with it. 7 days shall thou eat unleavened bread therewith. So 7 araw na sunod-sunod, bawal ang anumang may yeast. Pag may kumain, the source will be cut off from Israel. So excommunion ka. Even the bread, so tinatawag na yung unleavened bread is bread of affliction. So bread of suffering. For thou camest forth out of the land of Egypt in haste. So mali yung underline, nasa haste dapat yan. That thou mayest remember the day when thou comes forth out of the land of Egypt all the days of thy life. Yun ang isang dahilan kung bakit unleavened bread ang pinagawa. Dahil aalis sila ng mabilisan, walang time para magpaalsa ng tinapay. Mabilisan yung gagawin nila. Siyempre, tatakas sila eh. So, bawal yung maging mabagal. Kailangan mabilis. At sabi nga sa Deuteronomy, kung di ko na sinulat, pero kung babasahin nyo patuloy, yung mga kababaihan ng Israel, dinampot na lang yung mga bowl na kung saan natin yung mga bread. Hindi na nila nilagyan ng yeast para umalsa. Unleavened bread ang kanilang ginamit during the time of Exodus. Kapatid, bread of affliction ang tawag sa unleavened bread because it signifies yung suffering, yung dinanas ng bayan ng Israel sa Egypt. At it symbolizes the haste of Israel from Egypt. Kapatid, if there's one thing I hate about baking, yung paghihintay kung naumalsa ang tinapay. Ano na ayoko ng tagal eh. Hindi siya kagaya ng cake. Ang cake kasi, lalagyan mo ng baking soda kaya baking powder. Mabilis umakto yun, chemicals. Pero ang mga tinapay na nilalagyan ng yeast, kagaya ng pandesal, cebada, kung ano-ano pa, it takes time. At ngayon nga, maganda na nga ngayon kasi may mga chemicals na pwede, meron ka nang pwede idagdag para bumilis yung pag-alsa. Pag pinabibilis ng mga additives yung pag-process ng pag-alsa. Pero, kung wala yung additive na yun, you will wait for several hours bago umalsa ang tinapay. So, yung paggawa ng tinapay na walang libadura, sumisimbolo sa pag-alis nila ng mabilisan. Mabilisan, di na pwede maghintay, dadamputin na lang yan. Alis agad, para may pagkain sila. Unleavened dough, para sila ay makaalis ng mabilisan. Ano yung itinitiko ng unleavened dough? Bakit mabilis? Ano yung kailangan maging mabilis? So let's look at Jesus. Papaano tinupad ng ating Panginoong Jesucristo ang tipo ng Feast of the Unleavened Bread. Makikita natin kung ang Nisan 14, crucifixion, yung Passover, makikita natin yung Feast of the Unleavened Bread tumitibo sa pagburial ng ating Panginoong Jesucristo. Kung maalala ninyo, minadali ang paglibing sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil nakabayubay siya, only alas 3, namatay siya. Pag tumungtong yung sunset, sabat na yun. Bawal gumilos pag sabat. Kaya yung mga religious leaders, kailangan ibaba agad sa cross. Ang Panginoong Jesucristo, kailangan i-bury agad. Mabilisan kailangan gawin niya. So marami pang aspeto na makikita tayo na kung paano tumitipo ang burial sa unleavened bread. We all know that Jesus Christ is the bread of life. And we all know that He has no sin. So nung sinabi niya na, I am the bread of life, He's not just talking about any kind of bread. He's talking about the unleavened bread. Amen. He is the kind of bread without sin. Tignan natin yan. So ito ulit yung kalendaryo kanina. Somewhere here, Jesus was buried bago mag-Nisan 15.
4 piece of unleavened. Yung minsan 15 mo na, andito na. So, bago tumungtong dyan, mabilisan, kailangan mailibing ang ating Panginoong Kristo. So, tumatugma sa petsa ng pagkalibing sa ating Panginoong Kristo, yung pista din naman ng Feast of the Unleavened Bread. So, alam natin sa Biblia na ang leaven, ang yeast, ay tipo ng kasalanan. Matthew chapter 16, then Jesus said unto them, take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Kasi ito sa chapter 5, ito yung may in-excommune sila na gumawa ng kasalanan. Sabi ni St. Paul, to deliver such one unto Satan for the destruction of the flesh, the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Your glorifying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. Even our Christ, our Passover, is sacrificed for us. So makikita ninyo na ang leaven sa Biblia ay isang tipo ng kasalanan. So pag pinag-uusapan ng leaven, ito ay kasalanan. Nung nirebuke ni Jesus Christ ang mga Hudyo, sabi niya, huwag kayong kumuha, magpartake ng leaven ng mga Pariseo at Sadduceo. So makikita ninyo mga kapatid na Jesus is the bread of life. He's not just an ordinary bread. He is the unleavened bread. He is the bread without sin. Makikita ninyo mga kapatid sa iba't ibang dako ng Biblia. Sabi niya na nung Passover, this is my body which is given up to do this in remembrance of me. He's talking about the Passover bread which is His body. Kita natin, Jesus Christ, the unleavened bread. Sa 1 John 3:5, and ye know that He was manifested to take away our sins, and in Him is no sin. Unleavened bread siya, wala siyang kasalanan. 1 Peter 2:2, who did no sin, neither was gall found in his mouth. Sa Corinthians, for He hath made Him be sins for us, who knew no sin, that we might be made righteousness of God in Him. Wala siyang kasalanan, pero inako niya yung kasalanan para tayong mga makasalanan ay mabura lahat ang ating mga kasalanan na ito. Even He's the unblemished, the spotless Son of God. Tinako niya lahat ng kasalanan. He's the unleavened bread, pero kinuha niya lahat ng kasalanan. He was buried along with those sins. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time, apart from sin unto salvation. So ang unleavened bread, tumitipo sa ating Panginoong Kristo. So now, let's look at how it types us the believer. Paano ba tayo magiging unleavened? And then pointing at baptism. Tayong mga mananampalataya, we can only, sabi nga doon sa Exodus, halugugin nila yung bahay, kunin nila lahat ng leaven at itapon nila. Sana ganun lang kadali sa atin. Sana ang leaven sa atin ay para bang isang gis lang sa bahay. Dahil sa akin, madali lang pupunta lang ako sa kusina at kunin ko yung gis ko doon, tatapon ko. Pero hindi yun ang utos sa atin. Ang utos sa atin, yung ating mga sarili ay kailangan i-purge out lahat ng leaven. And you can only do that sa first na nagawa is through baptism. Tingnan natin, papaanong tumitipo yung Feast of the Unleavened Bread sa baptism. So alam natin na yung pagpapurge ng leaven sa kanila, sa Israel, is separation from Egypt. Alam din natin na yung Egypt is a type of the world. Kaya kailangan may pagmamadali. Nagmamadali silang umalis. Nagmamadali silang umalis sa Egypt. Nagmamadali silang iwanan yung kanilang lumang buhay. Dapat ganun din sa atin eh. Merong sense of haste, sense of urgency, lalo pat alalaman natin na makakapit na ang araw. Kailangan may pagmamadali, hindi tayo banjing lang. Kailangan may pagmamadali, may urgency sa atin. Yung Passover, tsaka unleavened bread, magkasunod lang yan. Pero tingnan nyo pagkakaiba nila. Yung Passover, it speaks about redemption and pardon. Yung unleavened bread speaks about fellowship and holiness. Mamaya, intindihan natin kung paano yung tipo na yan. Sabi sa Biblia, do you not know that a little leaven leavens the whole lump of dough? Clean out the old leaven that you may be a new lump. Alam niyo mga kapatid, isang maliit na amount lang ng yeast ang kaya magpaalsa sa tinapay. Ganun din sa atin. Nung sinabi ng Biblia na purge out the old leaven that is in us, it means the whole leaven. Alam niyo kapatid, yung pinag-aralan nga natin na to,
We all know na tinanggap natin ang Espiritu. Kapag tinanggap mo ang Espiritu, lahat ng bagay na masama na hindi kalugod-lugod sa salita ng Diyos ay dapat na purge out sa atin. For Christ our Passover also has been sacrificed. Let us therefore celebrate the feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So sa ganyang parang tumitipo, isa pa. Lay aside the old self, which is being corrupted in accordance with the lust of deceit, and put on, pinaraphrase ko na lang, and put on the new self. So, i-lay aside mo yung lumang sarili mo para mapalitan isang bagong sarili. And that is what baptism does to you, to all of us. It's a way of surrendering our own selves. Surrendering our own selves in place of a new self. Mahirap kasi kung palagi mong kinakapitan yung old self mo. Walang renewal na nangyayari. So let's look at another verse. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things pass away. Behold, new things have come. So kagaya ng bayan ng Israel na iniwan nila yung Egypt for a new life, dapat ganoon din tayo. We left our own Egypt for a new life. Ganon din ang tipo nito at larawan. Kung yung Nisan 15 ay tumutukoy sa Exodus ng Israel, yung Nisan 15 ay tumutukoy sa paglilibing ng ating Panginoong Jesucristo, yung Nisan 15 din dapat sa atin ay tumitipo sa paglilibing ng ating mga lumang sarili. Behold, new things have come sa atin, mga kapatid. Again, tingnan natin yung mga pagkakapare-parehas at similarities, contrast ng Passover at unleavened bread. Yung Passover nangyari Nisan 14, unleavened bread Nisan 15 to 21. So 14th day of first month, 15 to 21st. Ang pagkakaiba nila, yung Passover isang araw lang yan. Yung unleavened bread, it lasted for a week. Yan ang isang matinding kaibahan ng dalawang yan. So ang Passover, makikita ninyo na ang tinitipuan niya, yung sacrifice ng lamb na nangyari one point in time. Yung unleavened bread is a continuing process kasi isang linggo nga siya. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Redemption is once and for all. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo is once and for all. Isang beses lang siya, yung Passover, isang beses lang. Pero yung paglakad na sa isang buhay na walang lebadura, yan ang isang proseso. You have to do that as a continuous process. Kaya naman ang Passover is one point in time lang. Ang unleavened bread is a continuing process. Sa Passover, you are looking at an instantaneous, meaning agad-agad. Isang instant. Ang unleavened bread is a continuous process. Ang Passover speaks about redemption, yung ginawa ng Lamb, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yung unleavened bread speaks about us. Papaano natin tinanggap yung alay na yun ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ba yung naging epekto? Yung Passover is a cause. Yung unleavened bread is effect. Ano yung naging epekto sa atin nung pagtanggap, nung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? The Passover is about Christ. The unleavened bread is about the Holy Spirit ministering in us. So nakita niyo mga kapatid, first is the Passover, second is the unleavened bread. We now go to the third, which is the first fruits. Leviticus 23:9-14. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land. Stop muna tayo. Pinuulit ko, kailan nangyari ang Leviticus 23? Sa ilang, sa Mount Sinai nangyari. Ang utos sa kanila, when ye be come into the land. Pansinin niyo yung mga utos sa kanila sa ilang, dun sa Feast of the Unleavened Bread, ang sabi, yung hindi sila gagawa ng tinapay. Yun, siguro, kaya mo pang gawin sa ilang yun eh. Pero ito, hindi mo ito magagawa sa ilang. Itong kapistahan na ito. Una, kailangan mo na kumuha ng first fruit, yung unang bahagi ng ani. Paano ako kuha ng first fruit? Kung unang-una, wala kang tinanim. Nasa ilang ka. At in the first place, wala kang lugar para taniman. So yung utos na ito ay actually, ang tawag ko sa English yung I'm looking for that word, na hindi pa siya applicable today, but it will be a future event. Speak, sabi niya, when ye be come into the land which I give unto you, you shall reap the harvest thereof, and ye shall bring a sheaf of the first fruits
Sabihin, merong kabuuan dyan, kukuha ka ng isang bahagi. Yun ang sinuto sa kanila. And he shall wave the sheep before the Lord to be accepted for you. On the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. Ito, tingnan ito. Morrow after the Sabbath. Yung 14 is a Friday, yung 15 is a Saturday, which is a Sabbath. Kinabukasan noon is the first fruits. 14, 15, 16. 14, 15, 16. Ngayon, ang makikita ninyo, yung Feast of the Unleavened Bread is from 15 to 21, isang linggo. Yung Feast of the First Fruits ay nasa loob nun, pang 16. And the meat offering thereof shall be 2/10 of fine flour mingled with oil, and offering made by fire unto the Lord, for a sweet savor. And the drink offering shall be of wine, a fourth part of it. And ye shall eat neither bread, nor parched corn, nor green ears, until the self-same day that ye have brought an offering unto your God. It shall be, ito na naman, it shall be stated forever throughout your generations in your dwellings. So itong utos na ito ay gagawin pa nila in the future. Inuutos sa kanila sa Leviticus 23 na gagawin ninyo ito, pero hindi pa muna ngayon. Yung part na Leviticus 23 is actually ibinibigay lang yung utos, yung pagganap gagawin nila kapag tumungtong na sila sa bayan ng Israel, na kung saan naandun na pwede na sila magtanim. Sa ilang hindi pa nila pwedeng gawin to. So there's a promise with it. Kaya makikita ninyo mga kapatid, nag-utos ang Panginoon ng isang bagay. Isa pa sila ninyo mga kapatid kung kinapitan lang sana ng Israel lahat ng mga pangako na ito, wala sana matutumba sa kanila sa ilang Kasi kung nasa ilang pa lang sila ang pangako na ng Diyos, pagdating nyo doon, mag-alay na kayo ng first fruits. Ibig sabihin may garantiya na ang Diyos. Kasi hindi naman mag-uutos ang Diyos ng isang bagay na imposible mo naman maganap. So kung hindi pala sila tutungtong sa Israel, bakit pa iutos ng Diyos na pagdating nyo doon, kumuha kayo ng first fruit? Ibig sabihin, yung lugar na pupuntahan nila, isang masaganang lugar, maraming ani, at kukuha sila ng isang kapiraso ng ani to signify the whole. Kasi alam nyo, first fruit, isa itong pangako na kapag ka kumuha ka ng isang bahagi, ibig sabihin, meron kang bahaging pinagpunan. Parang merong promise na pag kumuha ka ng isang bahagi, magiging masagana yung the rest. Yun ang ibig sabihin ng first fruits. Tingnan rin natin, ano ang significance ng first fruits sa Israel? Kung yung Nisan 14, Passover, pinatay ang Exodus, ang Passover lamb. Ang Nisan 15 na unleavened bread, pinatay, nagsimula ang Exodus. Ang first fruit naman, tumitipo sa pagtawid nila sa kalsada, ay sa Red Sea. At papansinin niyo mga kapatid, Nisan 14, Nisan 15, on the third day, Nisan 16, tumawid sila sa Red Sea. Tumitipo, eksaktong-eksakto sa kanilang history. So, Nisan 14, Passover, Nisan 15, Nisan unleavened bread, Nisan 16 is the feast of the first fruit. Still on the first month. So, alam itong eksena na to, we all know this, nung hinati yung kalsada, yung dagat, at pansinin niyo yung ruta. Nagsimula sila sa Paraon dito, Sukot, nag-camp sila sa Sukot, nag-travel sila, nag-camp uli sila sa Itang, at nag-camp uli sila rito, bago sila tuluyang tumawid. Dito sa punto na ito, dito na sila hinabol nung iniwan nila rito. So alam natin ang nangyari, na nahati ang dagat, nakatawid ng maluwalhati ang Israel, nalunod sa Red Sea ang mga humahabol sa kanilang Israel. At itong buong biyahe na ito, buong paglalakbay na ito, ay naganap sa loob ng 3 days. This is a 3-day route from Ramses to Red Sea. Tumutugma ngayon yung pangyayari ng Nisan 14, 15, and 16. On the third day, they crossed the Red Sea. So what happened with Jesus on the third day? The resurrection. Nisan 14, namatay siya. Nisan 15, nilibing siya. Nisan 16, bumubuhay siyang muli. The resurrection, typified the resurrection of the Messiah. Yung first fruits, tumisimbolo sa Messiah na muling nabuhay. It pledged a greater harvest. Nakita niyo mga kapatid, kapag kumuha ka ng isang bahagi, you have this assurance na magiging masagana yung the rest. Nung namatay, muli
muling nabuhay ang ating Panginoon Kristo, there is an assurance na mayroon pang iba na aanihin din. Na hindi siya nag-iisa. Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, maliban na ang trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, He abided alone. Siya'y nag-iisa. Pero nangyari, namatay ang ating Panginoon Kristo at muling nabuhay. In turn, we all have our hope na muli rin tayong bubuhay pagdating ng araw. We all have hope of eternal life because of that first fruit. Si Jesus Christ ang first fruit, nabuhay siya on the third day, at because of that sacrifice, because of that resurrection, tayo rin naman ay may pag-asa na balang araw, we're going for a rapture, we're going for the eternal life. Amen. Amen. Sabi, hindi siya nasumapatid. Pero makikita nyo rito na but now Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who are asleep. So makita siya, pinapatunayan ng Biblia na si Yesu Cristo ang first fruits of the dead, of those who are asleep. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam die, so also in Christ shall be made alive. Nakita niyo mga kapatid, we were condemned by representation. Sa ginawa nila Adan at Eva, that represented us, yung pagbagsak nila, naging pagbagsak din natin. But praise be to God, yung naging pag-ahon ng ikalawang Adan, signifies yung pag-ahon muli natin. Siya isang first fruit, siya yung kaunahon. Tandaan niyo palagi ang concept ng first fruit. You are getting a part of a whole. Pag iwinagaway mo sa Panginoon, meron ang assurance na magiging masagana yung ani mo. Nung iwinagayway din ng ating Panginoong Jesucristo, on the third day, He rose again. There is a hope para sa lahat ng mga mananampalataya. Na tayo rin naman ay buhay na walang hanggan. Kung paanong namatay at muling inabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, ang bawat sumunod sa Kanya ay mabubuhay muli. So, how does this types the believer? We all know, literally, we have eternal life. Tingnan natin sa spiritual aspect, we have a new life in Christ. When you are in Christ, you have a new life. Tingnan yung mga pagkakapare-parehas. Ulitin natin na Passover, 14th day, Nisan 14. Unleavened bread, Nisan 15 to 21. First fruit, Nisan 16. 14, 15, 16. Friday, Saturday, Sunday. Christ death, Christ burial, Christ resurrection. Kung papansinin nyo, babalik tayo sa kasaysayan ng Israel. 14 is Passover. 15 is the Feast of the Unleavened Bread, yung kanilang pagsisimula ng Exodus. At dito tumawid sila ng crossing ng Red Sea. Pansinin nyo mga kapatid, this Passover speaks about our salvation. The Unleavened Bread speaks about our separation sa ating mga lumang buhay. The first fruit speaks about a new life in Christ. Kung pag nakaiwalay ka na doon sa lumang buhay, then you have a new life. Tingnan nyo pa mga kapatid, first fruits at ang resurrection ng ating Panginoon, it happens on the same day. Sa first fruits, conquered the grave. Jesus Christ conquered the grave. Yung pag-conquer ng grave na yun also signifies us conquering the grave also. Amen. Dahil sa yung first fruits tayo yung mga pangalawang ani. It offers resurrection life to all of us. Even so, consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Amen. Nangamatay nga tayo sa kasalanan, pero we are alive to God. Sa akin, mas maganda to kaysa naman yung baligtad. Buhay ka sa kasalanan, patay ka sa Diyos. Kasi yun ang kalagayan sa libutan Buhay na buhay sila pag sinabi mong inuman, ang gaganda ng kanilang mga mood, ang ganda ng nakangiti sila, ang sasaya nila. Pero pag pinag-uusapan ang salita ng Diyos, they are dead. Sa baligtad. Pero sa Panginoon, ang sabi, we are dead to sin, we are alive in Christ Jesus. Ang saya nun, di ba mga kapatid, yung you are alive in Christ Jesus. Ano pa? As Christ was raised from the dead, through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. Amen. First fruits, winagayway ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo rin naman ay iwawagayway. New life. Kapatid. So nakita niyo na mga kapatid, Passover, unleavened bread, first fruit. The next is the Feast of the Weeks. Feast of Weeks. Leviticus 20. Let's look. Oops. And ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath.
from the day that ye brought the sheep of the wave offering, 7 Sabbaths shall be complete. Okay. Ilan na 7 Sabbaths? Ilang araw? 7 times 7? 49. So 49 days after ng first fruits, sabi niya, even unto the morrow after the 7th Sabbath shall ye number 50 days. So 14, 7 times 7 is 49, plus 1 is 50. 50. And ye shall offer a new meat offering to the Lord. Ye shall bring out of your habitations 2 wave loaves of the 2 tenth deals. They shall be of fine flour. They shall be baken with leaven. Pasinin nyo ha, doon sa first fruits, yung wheat ay winagayway. Sa Feast of Weeks, yung wheat ay niluto. Ginawa mong tinapay. Kasi itutuloy-tuloy ko dito. And the priest shall wave them with the bread of first. So mayroong mga offering dito, mga goats, lambs. At yun daw ay iwawagayway kasama nung bread of the first fruits for a wave offering before the Lord. So sa first fruits may winawagayway, yung sheep, yung wheat. Dito ang winawagayway kasama yung tinapay na mismo. Again, ano ang historical significance? Ano ang nangyari sa Israel 50 days after nila makatawid sa Red Sea? It is the giving of the law. Nasa Mount Sinai na sila, ibinigay ang 10 Commandments sa kanila. On the 50th day after nilang tumawid ng Red Sea. Just to give you, kung Nisan 16, kung nasa Nisan ang Feast of the First Fruits, bumilang ka ng 50 araw, sa anong buwan ka na kaya papatak? So lalaktawan mo yung ikalawang buwan kasi 30 araw lang yun. Lalaktawan mo yung ikalawang buwan, nasa ikatlong buwan ka na ngayon. Tingnan nyo kung paano nangyari ito. So ngayon, 14 is Passover, 15 to 21 is unleavened bread, 16 is first fruit, totalong ka ng 50 days from this one, tatlaktawan mo to, sa ikatlong buwan, Sivan. That's the Feast of Weeks. Tingnan natin sa Exodus chapter 19. In the 3rd month, when the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. So pinapatunayan lang ng Biblia na on the 3rd month, pagkatapos tumawid ng Israel sa bayan ng sa Red Sea, nakarating na sila sa Sinai. So nakita nyo, 50 days after nila tumawid sa Red Sea, 50 days, so 7 Sabbaths plus 1 day, so 50 days after the first fruit, after nilang tumawid sa dagat na pula, nakarating na sila sa Sinai, at dito sa Exodus 19, pag isang chapter pa, Exodus 20, doon na binigay yung 10 commandments na tinatawag. So ang Feast of Weeks ay tumitipo sa pagbibigay ng batas. So, ang feast of ang giving of the law occurs a week of Sabbaths. A week of Sabbath means 7 Sabbaths after the first fruits. Hebrew Shabbat. Yan ang Hebrew ng weeks. Ang ibig sabihin ay weeks. Feast of Weeks. Ang isa pang translation ng weeks, dahil pang 50 araw nga siya, is Pentecost. Festival of Thanksgiving for the wheat harvest. So ito parang Thanksgiving ito sa wheat harvest. Outline at Mount Sinai, observe later. Iniutos siya, tandaan niyo mga matadas, ang Leviticus chapter 23 sa Sinai naganap. Ibinigay siya sa Mount Sinai, pero hindi naman nila pwedeng ganapin to eh. Sa Mount Sinai wala silang lupa doon. Wala silang wheat na upunin, wala silang gagamiting trigo. So, it has to be observed in a later time pa. So, makikita niyo mga kapatid? Ito, pasinin niyo. Sa first fruits, wheat ang iwawagayway. Sa Feast of Weeks, yung loaf, yung tinapay na ang iwawagayway. Ano pinagkaiba ng wheat at tinapay? Isa lang yun eh. Nag-iba lang ng forma eh. Di ba? Kaso, naiba ng forma, luto na. Ngayon, ano ba ang nangyari sa ating Panginoong Jesucristo? Tandaan niyo po yung nabilitawan ko kanina, ang wheat, winagayway sa first fruits, bilang ka ng weeks, 50 days, ang winagayway naman ay yung tinapay. Yung wheat at tinapay, isa lang yan. Nagkaiba lang ng forma. Ano nangyari sa ating Panginoong Jesucristo? Matapos siya mag-resurrect, He came back in another form as the Holy Ghost. So yung wheat
na dating wheat, naging iba na ang forma, naging tinapay na, ang ating Panginoong Kristo, on the 50th day after His resurrection, muli siyang bumalik, but this time, in the form of the Holy Ghost. Amen. Ang Greek ng Pentecost, ang ibig sabihin ng Pentecost is 50. So 50 days after ng resurrection, bumalik ang Panginoong Kristo in the form of the Holy Ghost. Resurrection on first fruits, 50 days later sent the Spirit on Pentecost. So first fruit speaks about resurrection, Pentecost speaks about the coming of the Holy Ghost, which is 50 days after na. So first fruit, sheep is waved, Pentecost or Feast of Weeks, loaves of bread is waved. So tandaan ito, note that bread comes from wheat, same material, different form. Pero it's the same. Jesus comes back in another form. The Holy Ghost. Sabi nga, huwag kayong malumbay. Sabi niya na muli akong, mawawala lang ako ng saglit na panahon. So ito yung kaganapan niya. Muli siya nagbalik sa isang panibagong form. It's the same God in another dispensation. It's the same wheat, now it's the bread. So, balikan ko to. Paano ngayon siya tumitipo sa ating mga mananampalataya? Yung bagong yung coming of the Holy Ghost. Nung dumating sa atin ang Holy Ghost, we were baptized, then we became the body of Christ. We became the wife of Christ, and this is a process. So Pentecost signifies the birth of the church. Sa Pentecost, araw ng Pentecostes, naisilang ang isang iglesia. So wheat times the believers. Alam natin sa parable of the wheat and tares, na ang wheat tumitipo sa ating mga mananampalataya. Tingnan natin ang mga pagkakalintulan. Sa Mount Sinai, nangyari yan on the 6th day of 3rd month. Lumaktaw na tayo, tapos na tayo sa first month, lumaktaw tayo ng second month. Sa 3rd month, naganap yung Feast of Weeks. Sa Pentecost, occurred on the 6th day of the 3rd month. Nakita niyo yung pagkakalintulan. Talagang ng Diyos, ineksakto niya mga araw. God descended on Sinai in fire. Mababasa niyo sa Exodus 19:18. God descended on cloven tongues of fire sa Pentecost 50 days later. Sa Mount Sinai, ibinigay ang Old Covenant. Sa Pentecost, ibinigay ang New Covenant. Ang Old Covenant is the ministry of death, carved in letters of stone, yung 10 Commandments. But now it's a ministry of righteousness, carved inside our hearts. Dito, ang daliri ng Diyos ang sumulat. Dito, isinulat sa ating mga puso ng daliri ng Diyos ang bagong covenant, bagong buhay. Sa Mount Sinai, nag-commit ng idolatry ang tao, ang Hudyo. 3,000 ang namatay. Sa Pentecost, 3,000 ang nadagdag. 3,000 ang nadagdag ng mga kaluluwa. Nakikita nyo, para bang, kung papasinin nyo, para nagkakataon lang ba? We have a wonderful God. Para bang isang piyesa ng chess na is properly orchestrated everything. Nakita nyo ang Panginoong Kristo, yung buhay ng Panginoong Kristo, tumitipo na doon sa unang apat eh. We have the death, the burial, the resurrection, and the coming of the Holy Ghost. Yung Israel naman, tumitipo naman sila sa yung kanilang Passover, yung Exodus, yung crossing ng Red Sea, and finally yung pagbibigay ng law. At sa ating mga mananampalataya, tumitipo naman siya we have the salvation, na tinanggap natin natin Panginoong Kristo. Then we have the baptism, binaptize tayo. Then we are walking in the newness of life. Then we have become the wife of Christ. So yung yung pagtitipon na yun ba'y nagkakataon lang? Only an intelligent God, a wise God can do that. Na pagtugma-tugmay ng lahat ng bagay, kahit sa ang buka tumingin, lahat ay nag-iexakto. Isipin nyo itong mga bagay na to, pwede ba itong dayain? Pwede ba itong kung hindi rin lang isang Diyos na matalino sa lahat ang magagawa nito, hindi mo ito magagawa. Hindi ito basta-basta paglalapat. So now, we see the whole picture. We have Passover, unleavened bread, first fruits, Feast of Weeks. Collectively, they are known as the Spring Feast. At lahat ng ito, tinitipuan ng Panginoong Kristo. Balikan ko na ito, historical significance niya. Pinatay yung lamb on the Passover night. Nagsimula silang maglakbay on Nisan 15, Nisan 14, Nisan 15. Sa Nisan 16, tumawid sila sa Red Sea. Sa Sivan the 6, binigay na ang batas. Sa Panginoong Kristo, ganun din. Nisan 14, siya ay pinako. Nisan 15, siya ay inilibing. Nisan 16, siya ay niresurrect.
Siban, the sixth, bumalik siya muli in the power of the Holy Ghost. Tayo din naman, we repented nung tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus, the Passover Lamb. We were baptized. At dahil tayo na-baptized, we walk in the new life, newness of life. And finally, we are the Church of White now. We have 3 more feasts coming. The first 4 has been fulfilled by Jesus Christ already. It's Jesus' first coming. The next, at magugulat kayo mga kapatid, kung paano still matutuloy yung pagtitipo. Dito namamanghala tayo paano nagtuloy-tuloy yung tipo, pero pag tutungtong nyo pa dito, lalo nyo makikita yung pagtitipo at makikita ninyo kung gaano katalino ang ating Diyos. Paano na He orchestrated everything na sa gayon, pantay-pantay at magkakatuba. So yung unang 4, the spring feast, it signifies the first coming of our Lord, na siya'y namatay, nailibing, muling nabuhay, tumarito in the form of the Holy Spirit. So all of these are fulfilled. Next up, few weeks from now, let's continue with this one. To be discussed, part 2, the 4th feast. We're looking at 3 more feasts. The Feast of Trumpets, the Feast of Atonement, and lastly, the Feast of Tabernacles. Praise God. Praise God. Please rise, brothers and sisters. Praise God, glory to God, hallelujah. Sinasambat pinapupurihan nga po namin, Ama. Who can make us understand all these things, Ama, maliban lamang Ikaw, Ama. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na pinagkatiwala niyo po sa amin. Nakita namin kung paano kang kumilos noon sa bayan ng Israel, kung paano kang kumilos sa aming Panginoong Jesucristo, kung paano kang kumikilos sa mga mananampalataya. Yung palang nababasa namin sa Leviticus chapter 20 ng mga kapistahan, they are not just given for Israel to celebrate yearly. Yun pala ay isang prophetic na revelation para sa amin, Panginoong Diyos. You let us understand kung paano nagtutuloy-tuloy ang mga salita mo, Ama. Salamat, O Diyos, sa mga pagpapala na ito, Ama. Tuli, sa aming sariling kaisipan, hindi namin kayang arukin ang karunungan mo, Ama. Nakita namin how you wonderfully orchestrated everything, Panginoon Diyos. Sa bayan ng Israel, paano mo silang ginabayan sa pag-alis sa Exodus, at sa Panginoong Jesucristo, how you guided our Lord Jesus Christ sa kanyang buhay, and how you are guiding us now as the believers of the end time, Panginoon Diyos. Lord, Ama, ang lahat ng ito ay dahil sa iyong karunungan, Ama, na pinaunawa mo po sa amin, Ama. Wala po kami kayang gawin kundi magpurit, magpasalamat sa mga pagpapalang ito, O Lord God. Truly, Lord God, we may study the Bible, we can read the messages, but all of these are in vain kung hindi mo papaunawa sa amin ang mga kaunawaan na ito, O God. Salamat at hindi mo kami ni minsan binigo sa aming mga ginagawa, Ama. Thank you for all the blessings that we have received now. We might walk in the newness of life, Panginoong Diyos. Nawa, paglabas namin, we will live in the newness of life as the wife of Christ in the end times, Panginoon Diyos. Salamat sa karunungan na ito. O Lord God, we believe that you are a wonderful God who owns everything, who owns the whole world. And you alone can make us understand your word, Panginoong Diyos. Salamat, Ama. Muli ang pagpurit, pagsambat, pagdakila sa ito po sa panalangin namin. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen.